Hello mga pards! Wow, it's been a while na hindi tayo nakagawa ng video, pero ito ang PBA, ito ang pag-uusapan natin. Umpisa natin sa semis dahil ang ganda ng, doon pa lang, ang ganda ng pangyayari sa PBA. Of course, everything in the bubble, nasa Clark sila at ngayon, dalawa na lamang sila. Pero umpisa natin nung apat pa po sila nasa semis at of course, ang ganda ng mga series na naglaban dyan. Phoenix kontra TNT. Tapos yung isa, syempre, yung Ginebra versus Meralco. Best of 5 po yun. At parehong series went the length. Parehong naging game 5 yan. Syempre, unahan sa tatlong panalo yan. Yung series na yan. Syempre, pag-usapan natin ng Phoenix muna. Respect kay Coach Topex Robinson dahil ang ganda ng kanyang turnaround dito sa team na to. Sa elimination round pa lang, makikita mo nagpakawala ng mga 40 puntos itong si Matthew Wright. So putting up mga MVP na mga numbers in the bubble tong si Wright. Ang galing-galing ni Perkins, Jason Perkins, turning himself into isa sa mga superstar ng team na yan. So, di ba, biglang andun sila, ang saya nilang panoorin itong Phoenix. Ako excited pagka magko-call or magko-commentate tayo about yung game ng Phoenix. And then in the beginning nung bubble ng Phoenix, walang Calvin Abueva. Biglang sinalihan itong si Calvin. So naging mas exciting na naman. Energetic na nga sila dati. Umangat pa yung energy nila dahil yan ang dinadala ng isang Calvin Abueva. Ang revelation sa team na yon, Justin Chua. Ang ganda ng motto ni Coach Topex Robinson is be the best version of yourself. At yun na nakita natin kay Justin Chua, di ba? Di talaga natin alam na magaling na shot blocker siya. Pero hindi naman biglang dadating sa isang player yan. He had that in him at napalabas ni palagay ko ni Coach Topex yung potential na yon at naging siyang number 1 shot blocker doon sa lahat sa buong in all 12 teams, number 1 shot blocker siya sa bubble at pinangalanan siyang Great Wall of Chua. Pwede, di ba? Bagay kay Justin Chua. At napakagaling. Big reason kung bakit umabot sila sa dulong-dulo ng semi sa game number 5. Pero syempre, yung TNT, lumabas na yung sabi ni Jason Castro, game number 5 pala. So parang may switch na inon itong si Jason Castro. Actually, makikita natin, hindi na rin bata si Jason Castro, pero siguro, ang galing ng pag-manage ng kanyang mga minutes. Si Coach Mark Diggle, of course, Coach Bong Ravena, minanage yung kanyang mga minutes para pagdating ng game number 5, buong buo ang laro nitong si Jason Castro, di ba? Jason Castro submitting nice numbers, of course, Pogoy, Ray Parks, Troy Rosario, Eram. So, ang ganda ng parang parang quality players for every positions, di ba? Naging puro sa center position dahil din dito kay JP Eram. In any case, yun na nga, TNT, kitang-kita yung experience. In the end, kontrolado talaga nila, especially nung second half nung kanilang game number 5 against Phoenix. Sila pumasok sa finals. Yung isang serye natin, ganun din ka-exciting. Yung Ginebra versus the Meralco Bulls, dinala din sa game 5 ng Barangay Ginebra. Of course, madepensa, Barangay Ginebra, pinangungunahan ng Scottie Thompson, di ba? Pinupuno yung mga stats. Of course, actually, yung parang scoring ng isang Scottie Thompson, parang bonus na lang yan because he's Ginebra's number 1 rebounder, he's Ginebra's number 1 in assists. So, tawag natin dyan, parang glue guy. He gets this team together dun sa kanilang depensa. Of course, di natin pwedeng kalimutan yung kanilang mga key players na LA Stanley, kanilang number 1 scorer dyan. Kailangan yung madepensa sila team, pero the points have to come. Siyempre, parami yan ang points ito, basketball to. So, Stanley providing for points, of course. Actually, at one point, LA, Japet, struggling ng konti, pero siyempre, sila nga mga key players dyan. At yung kanilang rookie na Arvin Tolentino, ang ganda ng mga contribution. Aljun Mariano, di natin pwedeng kalimutan yung dalawang
veterano nilang JDV at saka JD, Dillinger, tsaka Jody Vance. And of course, yung parang sabi nating kung may Justin Chua na pwedeng most improved sa side ng Phoenix, sa panig ng Ginebra, di natin pwedeng kalimutan ang Prince Caperal. Number 1 all throughout sa 3-point field goal percentage dahil nung elimination parang 60% ang taas. Itong si Prince Caperal, isa pang revelation din nangyari dito sa bubble. Na-relax siguro, sabi nila, walang Junmar ngayon. So talagang litaw na litaw yung laro ni Prince Caperal. Ang isa pa, parang medyo late na kondisyon. Itong si Japet Aguilar. Galing naman ni Prince, di ba? Taking that challenge, okay lang, sabi niya. Sige, step up ako. Yun, nagpupukol ng mga 3-pointers niya. At magaling na 3-pointer pala talaga itong, ang laki, di ba? 6'8" Prince Caperal, pero deadly from the 3-point area. Para sa Meralco Bolts, like Phoenix, respect. Kailangan bigyan ng respect. Bringing yung magaling na Ginebra to a game number 5, dulon-dulo. I would say, in the coming mga conferences, medyo mag-iingat na sila sa Meralco Bolts. Kompleto na to. Dinagdag si my man, Raymond Almazan, di ba? Meron na silang purong panetro. Naging panapat yan kay Japet kahit papano, di ba? Hindi magkakalayo yung size nila. So, just a body na malaki din, na mahaba din, na pantapat doon kay Japet, which is a big reason kung bakit dumating sa game number 5, binigyan ng konting scare. Actually, di kita yung laban na to, pati yung game number 5 na yan. Nagpakawala na lang si Scottie Thompson ng isang malupit na, di ba, tied ball game yon. I think 80 all. Reynel Hugnata na naman yung kanyang 3-pointer, 2 beses na pinakawalan. May isang game-winning 3-pointer si Reynel Hugnata to win game number 4. Game number 5, akala natin gano'n na naman, pero yun na nga, si LA ba naka-spot kay Scottie Thompson sa may corner sa kaliwa? 3-pointer Scottie Thompson to win the game. Natapos yan 83 to 80. Kailangan natin bigyan ng mention, di ba? Mga Chris Newsome providing for those points. Shaky ng konti. Hindi siya mi-score ng 20-20 mahigit. 15, 16, ganyan lang si Chris Newsome. Pero syempre very energetic, rumi-rebound, batang-bata. So talagang vital na piyesa ni Coach Norman para sa Meralco Bolts. Alain Maliksi. Yan ang Alain Maliksi. Pa-20-20, sniper sa 3-point area. Problema lang, I think that was game number 4. Early foul trouble siya. So hindi masyadong yung kanyang 20-point average. Hindi niya naabot ng game number 4. Game number 5, ganda ng kanyang ginawa. Pero yun na nga, medyo Scottie Thompson lang. In the end, para sa Barangay Ginebra. So ang nangyari dyan, of course, alam na ninyo, TNT kontra Barangay Ginebra. Yan ang finals po natin. So mamaya, yan ang game number 1. Magwa-watch party po tayo. Ang Barangay Ginebra is a defensive team. Kung titingnan nyo yung mga numero all throughout yung elimination, hanggang 84 points lang, 85 points lang ang kalaban sa mga panalo nila. Pag lumampas ng mga 85, pag nagno-nabenta ang mga teams against them, talo sila if you look at those numbers. So magaling na defense ang team against magaling na opensa na team. Yan ang TNT. So an average of mga 95 plus points per game in their wins ang TNT. So in the end, parami yan ng score yan again, ano? So kaya ang Barangay Ginebra have to keep yung scoring nila mababa. Of course, turning on yung depensa na naman nila na pinangungunahan ni Scottie Thompson. Pero madali sabihin, iba sa gawa, di ba? Ray Parks, Jason Castro, Pugoy na nag-40 points. I think his record was also 40 plus points nung elimination round. So mga deadly scorers, yung tatlong yon, dinagdag mo pa tong si Aram na parang si Almasan, parang si, di ba, yan ang purong panentro nila na natatapat sa'yo pag atake mo. Iiba mga tira mo kasi ang haba ng mga to, 6'8", 6'7", 6'8", na mahahaba. So sila talaga nagmaman ng paint. Sila ang parang rim protector dyan. So kailangan din talaga ng matindi at depensa. Kailangan ni Aram lalo na dahil yun na nga, may mga magagaling na scorers din
para sa Barangay Ginebra, at yung pamatay na pagro-roll si Japet, nilalablan sa kanya ang bola, alley-oop dunk, ilang beses natin nakita yan, or mga easy na finish dun sa may ilalim. At least andun si Eram para tapatan etong si Japet Aguilar. Sorry, no prediction today. Nasa gitna tayo sa TNT, andun yung paring Bong Ravena natin. Siyempre, kung inaanak natin si si 30 ba? O si Kiefer. Basta, isa sa mga yun. Yun na nga, godson natin. And then sa kabila, doon si paring Richard Del Rosario sa Barangay Ginebra. Tapos naglaro rin tayo para sa Barangay Ginebra. So, nasa gitna lamang tayo. At eto maganda. I cannot say talaga, honestly, kung sino mangingibabaw at sino makakakuha ng champion dito. Dahil, which is nice, di ba? Yun ang gusto natin. Anybody's series, anybody's ball game, anybody's Philippine Cup. So, it's going to be a very, very exciting finals series sa bubble. At game number 1 mamaya, panoorin natin. Siyempre, sino first blood dyan? Eka nga, yung makakakuha ng game number 1. And ang ganda ng mga matchups. Again, offense TNT against defense Barangay Ginebra. So, going to be a very, very exciting series. Mag-message tayo mamaya din sa ating watch party. Game number 1, ang games palaging alas 6 ng gabi. So 6 o'clock later, Sunday. And then yung ating regular game days ng PBA. The Sunday, Wednesday, Friday. Sunday, Wednesday kung if necessary pa in the coming weeks. Basta best of 7, first to 4 wins. Don't miss the PBA Finals. Magkikwentuhan tayo. Every time, meron tayong watch party. Excited to make more videos after yung mga games. Pag-usapan natin yung mga games. If you like, just message me at mag-usap tayo. Sasagutin ko kayo. Maraming salamat and I missed you guys. It's nice to make a video na naman. Gagawa ulit tayo after every finals game. And see you and I'll talk to you soon. Maraming salamat and enjoy your week ahead.